for your spirit to work in my life, that I can be a blessing to you. Pero kahit na siya kilalang propeta, hindi siya maniniwala doon sa sasabihin nung propeta, sapagkat yung propeta ay wala rin dalang pagkain. Ilang ulit na nagreklamo yung balo, basahin po ninyo yun sa 1 Kings. At makikita po ninyo na ilang ulit na nagreklamo siya, at ang sabi niya, ito nga, at ako ay kumukuha ng 2 patpat. At ito nga, at kukunti na itong natitirang langis at harina. Ito, lulutuin ko na lang. Para sa aming mag-ina at kami mamamatay na, hihintayin na lamang namin ang kamatayan. Ang sabi ng propeta, pakainin mo muna ako. Ang balo po sa Israel ay ginagalang. Pagsuway sa Diyos ang hindi paggalang sa isang balo. Ang balo po sa Israel ay 60 years above. At may maganda pong asal at pag-uugali yung balo sa Israel. At yun po'y igagalang. Sapagkat pag hindi ito'y ginalang ang kalaban, nung lumapastangan sa isang balo ay ang Diyos. At narito ang propeta na aagawan pa ng pagkain yung balo. Pero hindi po niya aagawan ng pagkain yung balo sapagkat siya ay may salita buhat sa Diyos. He has a clear directives and instructions from God. Pumunta ka doon sa balo ng saripat at ikaw ay kanyang sasalubungin. Kaya ang sabi niya, so ang kanyang layunin, ang salita ng Diyos ang layunin ay alisin ang isang pinagsabihan sa karukhaan at sa kahirapan at ilipat sa kasaganaan. Amen po ba? Kaya ang sabi ng propeta, ipagluto mo ako at ako ay kakain. At doon po siya natauhan at ang sabi niya, ang sinabi mo, aking gagawin. Ikaw muna ang aking pakakainin. At nung makakain si Elijah, tandaan po natin ang sabi ng Panginoon, ang sino mang magpainom sa isang matuwid ng tao kahit isang baso lang ng tubig, ang pagpapala nung matuwid na taong yon ay kanya rin. Hello. So pansinin po natin, masunurin si Elijah at ang balo ay nakatingin ay sa kanyang kahirapan. Ang balo ay nakatingin sa kanyang pangkasalukuyan na kalagayan. Ngunit si Elijah ay nakatingin sa walang hanggang Diyos na nag-utos sa kanya. At pagkatapos na sumunod, pareho sila. Si Elijah ay sumunod sa Diyos dahil napakahirap gawin na aagawan niya ng pagkain ng mag-ina. Pero siya ay sumunod sa Diyos dahil merong gagawin ng Diyos sa mga masunurin. Masunurin si Elijah, masunurin na rin ngayon yung balo at siya ay pinakain. At dahil sila'y masunurin, ang pagsunod, pagpapalain ang sumunod at ang ginawa ng sumunod, pagpapalain yung nakiisa sa pagsunod. Amen po ba? Obedience will bless a person himself. And those who are affected by that obedience will be blessed also by God. Amen po ba? Kaya nga po ano ang nangyari? Pagkakain niya, ang sabi niya, kumuha ka ng sisidlan ng langis. At mula ngayon, hindi ka na magugutom. So pansinin po natin, habang taggutom at tagtuyo, hindi sila nawala ng harinang mag-ina, hindi sila nawala ng langis na mag-ina, sila ay pinakain ng Diyos at kaya nangyari yon dahil sila ay naging masunurin. Amen po ba? Kaya nga po ating unawain, do not give Satan an inch in your life. The ways of Satan is trickery, deception, and lies. Kaya nga ako'y natutuwa doon sa mga nag-i-exercise at nasa deliverance. Tell me your name. Bakit mo kakausapin si Satanas at pagtitiwalaan ay sinungaling si Satanas? Tama po ba? Discern what spirit is in a person. And God has given us the gift to discern spirits, whether good or evil. Kaya nga ating unawain,
Kailangang ikaw lagi ay na kay Jesus 24 hours a day, 7 days a week. Ngayon, kailangan ikaw po'y magsanay, magtiwala sa Diyos. Ang kahirapan po ay pansamantala. Sabihin mo, ang kahirapan ay pansamantala. Sabihin mo, ang kasaganaan ay pansamantala. Kaya kung titingnan po natin ang sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos, naranasan ko na managana. And that is a season. At naranasan kong maghikahos, another season. Naranasan kong mabusog, another season. At naranasan kong magutom. Ngunit sa lahat ng ito ay natutunan ko ang magkaroon ng kasiyahan. Whatever season you might be in right now, God is looking at you, whether you will be content. Amen po ba? Ang tinitingnan ng Diyos, ikaw ay may kasiyahan na naman ang kalagayan mo ngayon. Pero paano po natin mapagtitibay sa ating buhay yung contentment? Paano po ba ang contentment? Dahil na-establish natin na kailangan ang ating isip ay nakatuon sa Diyos. Ngunit atin din pong unawain ang napakahalagang bagay na dapat nating maunawaan, ating isipan at ating puso. Ulitin natin sa teksto natin sa Isaiah 26:3. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. So, yung mga tao na ang isipan ay nakatuon sa Diyos, ang mga taong ito ay yung nagtitiwala sa Diyos. Ngayon nating suriing mabuti yung pagtitiwala sa Diyos. Tandaan po natin yung perfect love of Christ and perfect love of the Father. Kaya kung nasa atin yung perfect love, naniniwala kang ang iyong dinaranas ngayon ay patungo sa dapat mong pagkalagyan. Ano ba ang dapat mong pagkalagyan? I have a plan for you, a good future for you. Hindi tayo nilikha para sa kabiguan. Hindi tayo nilikha para sa katalunan. Tayo po'y nilikha sa pagtatagumpay. Tayo po'y nilikha sa pagunlad para sa kalwalhatian ng Diyos. Alam ko na gustong-gusto mong tulungan ang iyong mga kamag-anak, pero sapat lamang ang iyong kinikita para sa maluwag na pamumuhay ng iyong buong sambahayan. Subalit atin pong unawain, hindi po gusto Diyos na manatili ka sa kasyang pagpapala lang. Ibig ng Diyos na higtan mo yung iyong katayuan ngayon. Nais ng Diyos na pag may lalapit sa iyo, may handa kang maibibigay. Tama po ba? Yun po ang ibig ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Biblia, ang isa sa utos, huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhang bagay. Ikaw po, tatanungin ko kayo, kung ikaw po ay isang magulang, at ikaw naman ay may kaya, kumikita ka naman ng tama, ikatutuwa mo po ba na ang iyong anak ay walang tsinelas? Kaya mo naman bumili kahit 10 tsinelas, ikaw po ba'y matutuwa? Naku, ang galing-galing naman ng anak ko, walang tsinelas. Tapos ikaw ay nakabihis ng maganda.